Kasama raw ang ilang proyekto ng DepEd sa mga posibleng maapektuhan itong planong pagpapasara ni Trump ng USAID. Ano ho ba ang masasabi nyo tungkol dito? Opo, mayroon pong actually 5 programa na funded ng USAID ang apektado ng order po ng President ng Amerika. Pero po yung isa dito ay nagtapos na ngayong February, actually yung Opportunity 2.0. So mayroon pa pong 4 na ongoing. Yung isa po ay kaka-take off lang, pero yung dalawa po ay ongoing siya. Papaano po, ano ho mangyayari dito sa 4 na programa, sir? Well, yung 3 na ongoing, karamihan dito sa mga activity po na pinopondohan ng USAID, una, mga teacher training program, pero ito yung mga targeted doon lang sa mga specific regions and then specific divisions, or kaya sa mga, example, yung mga K-3 teachers. Pangalawa, yung mga policy development po, yung mga research, may mga ongoing po, medyo maapektuhan. At pangatlo po, may mga development ng mga learning materials na critical po dito sa ating reforma na ginagawa sa ating kagawaran sa K-12. Ano ho ang plano ng DepEd hinggil dito? Sabihin po natin doon sa 3 po that you mentioned, ASEC. Una doon sa teacher training program para sa K-3. Yes po. Ang kagandahan po nito is that yung pong mga activity na funded ng US government through USAID ay po ay nakalatag din po siya, kumbaga nakakasa din po siya sa aming overall plan for Human Resource Development Program. So ang gagawin po namin is hahanapan po namin ng pondo within our means sa DepEd para maituloy yung mga nakakasa na mga training program sa mga targeted teacher training po na pinupondohan dati ng ating partner na USAID. So I can imagine ganun din po ang inyong gagawin doon sa pangalawang sinabi niyong maapektuhan yung research at yung pangatlo po yung development ng mga learning materials. Opo, ganun din po ang plano ng DepEd. Hahanapan na lang po ng pondo. Magmi-mitigate po kami, mitigation pong measure. Kasi hopefully, nag-umaasa pa rin kami na by after 90 days, baka naman ilit na ni President Trump yung decision. But, hindi po titigil ang lahat dahil po dito. Kasi nga po ay may hanapan po namin na marami po kaming partners ngayon sa DepEd na pwedeng sumalo. Hanap po kami ng partner. Pero ASEC, in total, magkano ho kaya yung pondong pinag-uusapan dito? Sakali pong magtuloy-tuloy nga na matanggal yung pondo mula sa Estados Unidos? Yung pong existing po, around $56 million po yung $56 million? Opo. Malaki din po. Medyo malaki din po at ang medyo kalungkot lang kasi yung number 2, yung gabay, ito po yung strengthening inclusive education for blind and deaf children na mayroong 3.4 million. Ito po ay kaka-receive lang ng extension ng 1 year sana. Importante po ito dahil po ito ay magde-develop ng roadmap for our inclusive education program. But sinabi ko na nga, dahil ito ay critical reform, hanapan po namin ito ng pondo. Pero when you talk about $56 million po ang inyong sinabi, napakalaking pondo noon at syempre napasa na po yung budget for 2025. Yes po, ma'am. Meron naman po kami mga continuing funds na pwede namin sigurong magamit yung ibang portion ng ng pondo na yon. At syempre maghahanap kami ng mga partners na ngayon ay medyo marami-rami po kaming mga bagong partners. Sa palagay niyo ho ba, ASEC, mapupunan itong $56 million? Well, di ko po masabi na, kasi naghahanap pa po kami ngayon ng mga pondo within and outside DepEd na pwedeng pumuno dito sa kakulangan na naapektuhan ng freeze order ng US government. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. DepEd Assistant Secretary Roger Masapol. Maraming salamat po.